my only favorite station. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa 8 poblasyon. Mobile Journal numero 13, John Grande. Operasyon tapos sa fighting ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Motor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawak balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Good morning! Good morning! Good morning! Oras sa Pilipinas, alas 6:05 na sa buntag. Higala igsoon, kumusta ang maing buntag kanatong tanan? Welcome na usab sa lain atong pagpanakuban ining anong programa agtulumanon. Ang programa alang sa paghatod sa mga balita ag impormasyon nga ngayon atong masayran karong adlaw. Kumusta kamong tanan, hinaot nga anaa kamo sa maayong mga pagpanikay-sikay, mga pamahon-pahon karong buntaga mga kasyain. Welcome na usab sa lain atong pagpanakuban. Ang programa alang sa paghatod sa mga priskong mga balita, mga labas nga mga balita nga nakalap sulod sa lawak balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Live ta karon nga makita pinagi sa Facebook. I-search lamang kung i-follow Shine Broadcasting Online. Samtang live kita nanukad, partikular din sa may barangay Kasisang, sakop ning Dakbayan sa Malaybalay City. Mayong buntag Bukidnon, mayong buntag Northern Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande. Ingon usab sa atong admin head si Sir Brian Binaloy. Kauban usab nato ang atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio nga nanukad dito sa Pampanga. Kauban usab nato sa paghatod sa mga balita, nanukad sa ilang tagsa-tagsa kanahimutangan, ang atong mga mobile journals, ang atong mga reporters nga andam asa usab mo hatod sa ilang mga nakutlo nga mga balita diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Sama sa gihapon, ako si J. Firulino Gatmin, ang inyong tagapagbalita. O kini ang Shine Balita Nationwide. O ganyan na ang atong mga regunang balita, ang atong balitang lokal, balitang regional, balitang national, international, showbiz, sports, o ang atong balitang espesyal. Apan sa dili pa timbayaw na itong mayong buntag dinha, naka-view karong kanato si Sir Brian Binaloy. Good morning dinha kanimo sir. Ingon usab kang Floribet Pinario o kang Sir Danilo Pinario. Adunay usa ka greetings diri, happy birthday sa aming inaanak Gisaline Banate, coming from Ninong at Ninang Danilo at Floribet Pinario. Sa lahat ng mga nag-birthday ngayon lalo na dyan kay mga inaanak ni Sir Danilo at kay Ma'am Floribet na si Gisaline Banate, happy birthday. Sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, Happy birthday. Ano ang handa mo? Good morning! Happy birthday.
Good morning! May pagpalain ikaw. Yun na lahat para sa lahat ng mga nag-birthday ngayon. Happy birthday sa inyong tanan. Ganyan na ang mga headlines, mga nagunang balita karong adlaw. Adlaw na karon nga Miyerkules. Adlaw nga Miyerkules, pizza Huwebes. Naunsan man. Adlaw na karon nga Huwebes, petsa 21 bulan sa Nobyembre tuig 2024. Ganyan ang mga nagunang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Una sa atong balitang lokal. Shine Balita Nationwide Headline. Una sa atong balitang lokal, illegal nga swertres mas gipahugtan sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Malaybalay. Laing suspek na usab arestado. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong ikaduhang balitang lokal, PNP mimando sa mga security agencies nga dili magsulob og Santa costume panahon sa ilang duty. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa lain pang balitang lokal, pakyas nga Cell of Local Good Governance sa Dakbayan sa Cagayan. Dili kakulangon sa city government matod sa DILG. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang regional dito sa Cebu, scatter players nagkalalis, usa ang patay. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong ikaduhang balitang regional, 7 ka mga individual natabunan og yutang midahili. Samtang mga baka naanod sa baha. Patay. Shine Balita Nationwide Headlines. Og sa atong balitang nasyonal, former President Rodrigo Rua Duterte angay pang magpapili isip pagkapangulo sa nasod karong 2028 presidential election kana matod ni Representative Alvarez. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang international, Russia givito ang aksyon sa United Nations Security Council sa gubat dito sa Sudan. Shine Balita Nationwide Headline. Samtang sa atong balitang sports, Team Con wala mabalaka bahin sa bagong court sa New Zealand. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang showbiz, Nadine Lostri gihungihong nga musunod nga horror queen. Shine Balita Nationwide Headline. Og sa atong balitang espesyal, chimpanzee 7 ka bulan nang gikugos ang patay na niya nga baby. Shine Balita Nationwide Headline. Kaluoy basta sa chimpanzee, no? Unay paghigugma gid sa usa ka hinahan, bisag namatay na ang iyang baby, kining usa ka chimpanzee, apan gikugos gihapon niya kini. Aalamin natin ang balitang yan sa ating balitang espesyal mamaya-maya lamang. Chimpanzee 7 ka buwan ang gikugos ang patay na niya nga baby. Shine Balita Nationwide Headline. Mga ka-shine, may kugsunan, mao katoy mga headlines sa itong mga balita nga nakalap sulod 24 oras. Dini sa lawak balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Samantala, sisilipin natin ang iba pang mga balita sa ating mga kasamahang mga mobile journos. Atong mga reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Sa headlines niya, Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo, supply ng langis sa mga tatamaan ni Pipito pinatitiyak. Samantala sa headlines naman ni Danilo Penarejo, biyahe ng PITX balik sa normal na. Mula naman sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 9 Arlene Alivio, 50 na OFWs at 3 minor de edad mula sa Kuwait dumating na ng bansa. At sa headlines naman ni Mobile Journal numero 10 Richard Calvario, Aklan hinatiran ng Office of the Vice President ng tulong.
At sa headlines naman, naihatid sa atin ni Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy, PDL sa BGMP Valencia City. Giisyuhan og laing warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness. At sa iba pang mga balita sa headlines ni Mobile Journal numero 10, paputok sa Bacoor, Cavite, bawal na. Alamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10. Richard Calvario, mamaya-maya lamang. Samantala sa headlines naman ni Mobile Journal number 17, Vicky Custodio, estudyante na nakaiwan ng wallet na ibalik. Yan ang mga balitang dapat nating aabangan sa pagbabalik ng Shine Balita Nationwide. This program is brought to us by Pawan Parks and Resort. Bless Panyawan Liniment Oil, usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal. Gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayan na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa Purok 6, Poblasyon Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Purok 8, Poblasyon. Mobile Journal numero 13, John Branden. Operasyon tapos sa fighting ng mga rin sa Comando Brand. Dari sa Bacoor, Cavite, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Balik tayo sa itong mga pagpanaguban. Samtang atong oras, alas 6:16 na sa buntag. Good morning dyan sa mga taga San Jose, Dibawan, Western Samar, lalo na sa barangay Hilumot. Isang pagbate mula kay Sosette Manyuso. Magandang umaga dyan, Ma'am Sosette Manyuso. Lalo na dyan sa mga viewers natin dyan sa Western Samar. Kumusta kayong lahat dyan? Magandang umaga sa inyo. Sa ating programa ngayon, paki-like and share. Sa mga hindi pa naka-follow, paki-follow ang Shine Broadcasting Online. O ganyan na ang mga hingpit nga aso, yung mga detalye sa atong mga balita. Una sa atong balitang lokal. Lahi na usab nga suspect sa illegal nga pagpataya og swertres ang naresto sa mga kapulisan dinhi sa syudad sa Malaybalay human mas gipahugtan ang kampanya niini. Pasado alas 11 sa buntag atong milabayng adlaw, usa ka ulitaw, 27 anyos nga taga Purok 23 Barangay Kasisang, ang nadakpan sa operasyong gipahigayon dito sa Purok 1, Sitio Manlungay, Barangay Lagitas. Gikatahong nasapon sa akto ang maong suspect nga nagpataya og illegal nga swertres, hinungdan sa pagkadakpan. Narikober gikan siyang posisyon ng nagkadayang swertres para pernalya og bet money nga mokabat sa 171 ka pesos. Gikustodiya karon sa Malaybalay City Police Station ang dinakpan kinsa magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Game Act. Good morning dyan kay Ma'am Vicky Custodio, ang ating chief reporter. Good morning from Binangunan, Rizal. Kumusta mga taga Binangunan, Rizal?
ating mga kababayan dyan at sa mga kapitbahay, mga kapamilya ni Ma'am Vicky, good morning sa inyong lahat. Sa ikaduhang hanay sa atong balitang lokal, PNP gipahinumduman sa Philippine National Police ang mga security agencies o mga establishmento nga huwag tangon ang batasan sa paghimo sa mga security guard nga magsulob sa mga costume sa Pasko nga mahimong mutipa sa ilang gisitar nga uniforme. Mato ni Major General Leo Francisco, PNP Civil Security Group on CSG, chief nga adunay prescribe nga uniforme para sa tanan security guard. Sa mga gustong mutipa sa ilaha nga prescribed uniform, kinahanglan muhangyo sila sa pagtugot. Dugang ni General Francisco nga maong direktiba gitumong aron mapugngan ang mga kriminal nga magtakuban gamit ang mga costume sa Pasko sa paghimo og krimen. Sabi ni Ma'am Vicky, okay lang, maganda ang panahon. Salamat naman ma'am. Okay na ang panahon dyan sa may Binangunan, Rizal. Sa lahat ng mga taga Binangunan, Rizal, good morning sa inyong lahat. Kandidato Binaril patay sa South Cotabato. Nasa pikas linya ang atong mobile journal numero 13, Jam Grande. Sa irundang dugang detalye, pinaagi kang number 13, mobile journal number 13, Jam Grande, Jam. Please come in. Patay ang isang kandidato sa South Cotabato na tatakbo sana bilang Vice Mayor. Kahapon ng umaga, Nobyembre 18, taong kasalukuyan, nakilala ang biktima na si Osorio, kandidato sa pagka-Vice Mayor ng nasabing lungsod. Sa pamamaril, tinamaan ng 6 na beses ang biktima, resulta ito sa kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang investigasyon ng mga kapulisan para mahuli ang sospek sa isang krimen. Ang balitang ito ay atid sa atin ng Bless Marketing, the makers of Bless Panyawan Liniment Oil, mula dito sa Shine Broadcasting News Center, Mobile Journal numero 13, Jam Grande nag-uulat para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal number 13, Jam Grande. Alas 6:21 na sa buntag, padayon ta sa atong mga pagpanaguban. Sa atong ikatulong hanay sa atong balitang lokal. Dili kapalpakan sa city government kung nganong pakyas maapil ang Cagayan de Oro, isip awardee unta sa Cell of Good Local Governance o SGLG nga tinuig nga ihatag sa DILG Manila sa kada local government unit sa nasod. Kini ang pagpasabot ni DILG City Director Edward Bagwane kung nganong wala naapil ang syudad sa SGLG awardees. Taliwala nga nahatag niini ang tanang gipangayo sa evaluation process ning tuiga. Miingon si Bagwane nga mihimo na sila ga-apilar sa kauluhan aron makonsiderar ang peace and order findings nga dunay kasaypanan sa PNP kay may mga karaang kaso pa sa tuig 2022 nga nakarga sa tuig 2023. Isayrang sa napulo ka area of concentration sa SGLG search, wala ubos wala ubos ang nakuha nga puntos sa peace and order kay wala klaruhag susi sa PNP ang dita nga gisubmitar sa Dakbayan. Sa atong balitang regional dito sa Cebu, nakaabsan sa kinabuhi ang usa ka 54 anyos nga player sa usa ka online game nga scatter. Human nga gipisil kini sa 18 anyos nga kauban niini. Sumala pa sa Inayawan Police, matud pa naglalis ang duruha bahin sa kadaugan niini sa giingong dula. Subay sa investigasyon sa otoridad, gingan lang rini paradero ang nahanaw og giilang alias Michael, ang nahisgutang suspitsado nga naa sa kwerpo sa kapulisan. Nahitabo ang maong pagpamusil Lunes sa kadlawon, Nobyembre 18 ning tuiga sa Sitio Paradise 2, Barangay Kinasangan, Siyudad sa Sugbo.
supply ng langis sa mga tatamaan ni Pipito pinatitiyak. Yan ang balitang ihahatid ni Mobile Journal number 15 Floribet Pinareho. Alamin natin ang balitang yan sa pag-uulat ni Mobile Journal number 15 Floribet. Bet, please come in. Sa buong mundo. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na tiyakin na sapat ang supply ng langis sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Pipito. Bukod sa supply ng langis, nais din masiguro ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng mga pangulahing pangangailangan at kuryente. Bukod kay Pipito, tumama rin sa bansa ang nagkakasunod na bagyong Mercy, Nika at Ophel. Subalit sa kabila nito, sapat naman ang supply ng langis sa mga tinamaang lugar tulad ng Ilocos, Cagayan Valley, Region of Cordillera, Administrative Region. Nagpatupad na rin ang pamahalaan ng price freeze sa liquefied petroleum gas at kerosene products. Mananatili ang price freeze ng 15 araw kapag nagdeklara ng state of calamity. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Kabagan, Isabela, Dilasag, Aurora at Pares-Lest Mountain Province. Ang hulitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus Cavite, Mobile Journal number 15, Floribet Pinareho nag-uulat para sa Shine Balita News Online nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 15 Floribet Pinareho. Parahinta sa itong mga pagpanauban, samtang itong oras alas 6:25 na sa buntag. Sa ikaduhang hanay sa itong balitang regional, 7 ka mga individual matud pa natabunan og yutang midahili patay, samtang mga baka na anod sa baha. Mikabat sa 7 ka individual ang nakabsan sa kinabuhi sa barangay Labang sa lungsod sa Ambugiao, Nueva Vizcaya. Human nga natabunan kini sa midahiling yuta gumikan sa bagyong Pipito. Sumala pa sa disaster office sa maong probensya nga natabunan matud pa ang balay sa mga biktima nga naa kinikilid lamang sa maong bukid ang ilang panimalay. Sa gihimong rescue operations tulo sumala pa ang naluwas samtang 7 ang patay nang na-recover. Sumala usab ni Governor Jose Gambito nga Biyernes pa lamang matud pa silang naghatag og pahimangno alang sa evacuation apan nakuratan matud pa ang tanan gumikan sa dili sumala ginabaha ang lugar apan karon ginabaha na kini. Samtang mipadangat usab og pahisubo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga nabiktima sa maong bagyo, hilabi na sa usa ka 76 anyos nga mananagat human nga nalumos kini gumikan sa bagyong Pipito. Sa laing bahin kagahapong adlaw sabay na usab sa padayong paghinay sa bagyo, may balandra sa atubangan sa mga mag-uma sa barangay Villa Coloma, Bagabag, sa Nueva Vizcaya ang mga nangamatay nga baka diin gituhang nalumos gumikan sa halapad nga pagbaha. Alas 6:27 sa buntag. Oras gihatod kanato sa Blas Panyawan Liniment Oil. Lain pang report atong pagarawaton na naka-standby sa pikas linya. Mobile Journal number 16 Danilo Pinareho. Ayon sa kanyang headlines, biyahe ng PITX balik na sa normal. Aalamin natin ang kabuuan ng balita na yan mula sa pagulat ni Mobile Journal number 16 Danilo Pinareho. Dan, go ahead. Balik sa normal na biyahe ang lahat ng bus at provincial route sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX nitong Lunes matapos ang pagtama ng bagyong Pipito. Una na nga kinansila ang ilang biyahe ng mga bus sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Pipito at naging ang mga bus na may biyaheng tawid dagat. Sinabi ni PTEX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, Lunes ay balik sa normal ang lahat ng biyahe kasama na rito ang biyahe patungo sa Northern Luzon, Calabarzon, Mindoro, Bicol Region at maging sa Visayas at Mindanao Region. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil
Mula sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16, Danilo Pinareho nagulat para sa Shine Balita Online nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat Mobile Journal number 16, Danilo Pinareho. Panayta sa itong mga pagpanaguban, alas 6:28 na sa buntag. O sa atong unang hanay sa atong balitang nasyonal. Gipaklaro ni kanhi House Speaker o karon Davao del Norte First Representative Pantaleon Alvarez nga angay pang makadagan og pagkapangulo si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte alang sa 2028 presidential election kana subay sa nakalatid sa konstitusyon. Sigon pa ni Alvarez nga ang ginabawa lamang sa 1987 konstitusyon mao ang pag-re-elect sa kasamtangang nakalingkod pa nga pangulo sa nasod. Diin aron malikayan matud pa ang nahitabo kaniadto sa panahon ni kanhi Pangulong Marcos Sr. nga milungtad kini og halos 2 ka dekada nga milingkod sa Malacañang isip pagkapangulo. Dugang pa sa maong kanhing House Speaker nga wala matud pa epekto ang maong balaod ngadto kang former President Duterte gumikan dili kini incumbent sa pagkapangulo sa nasod. Gitataw sab ni Alvarez sulod sa hapit 13 ka oras nga pag-atubang ni Duterte sa Quadcom hearing niadtong nakalabayng semana, makita nini nga anaa pa matud pa sa lagsik nga panglawas si Duterte og aduna matud pa kini katakos nga magdumala og nasod. At ang isa atong pagbalik, Comlines gimando ni Marcos nga ipasumpay balik sa Luzon. Og sa atong lain pang balitang nasyonal, Department of Justice investigation versus Duterte's extrajudicial killings suportado sa CWGG. Samtang sa atong balitang sports, Team Con wala mabalaka bahin sa bagong coach sa New Zealand. Og sa atong balitang espesyal, chimpanzee 7 ka buwan nang gikugos ang patay na niya nga baby. Kanauguban pang mga balita ang atong siren sa pagbalik sa Shine Balita Nationwide. Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Sa talakayan, isyu at tanong ng mamamayan. Kutbot ka wala silang listahan. Sila kabutar. Ano man hindi maging matarong og lista kanong pag-abot dito wala man niya dito sa master list na dito sa kumilik na aman niya pag-abot dito sa eskwelahan ng listahan wa naman. Serbisyong publiko at balitang totoo, lakas at kaalaman ng mamamayan. Ito ang programa KKK. Kabalita mo sa napapanahon, seguridad at pag-asenso. Kasama mo sa serbisyong publiko, kasangga ng mga inaapi. KKK. Kasama ang nag-iisang ati ng bayan, Jam Grande. Con Ati Jam. KKK. Dito, importante at mahalaga ka. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8 poblasyon. Mobile Journal numero 13, Jam Grande. operasyon tawag sa paano ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa motor, Cavite, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online.
Mga kasyahin, mga kaigsunan, balik ta sa atong mga pagpanaguban. Samtang atong oras alas 6:33 na sa buntag. Oras gihatod kanato sa maing kabubuton sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas alang sa katong mga adunay mga gipangbati sa ilang mga kalawasan sama sa pamaol, rayuma, arthritis, sakit sa ngipon, labad sa ulo ug uban pa. Ay haplas lamang ang kining Bless Panyawan Liniment Oil aron mawala ug mawagtang ang mga gipanghambin ninyo nga mga balitian sa inyong mga kalawasan. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapapalit din sa atong sibiyahan dinhi sa may Peace 5 Landing Barangay Kasisang ning Dakbayan sa Malaybalay. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban o ganiana ang atong ikatulunghan ay sa atong balitang nasyonal. Suportado ni Citizens Watch for Good Governance o CWGG-10 Convenor Attorney Antonio Soriano ang laraw sa DOJ nga imbestigahan ang War on Drugs Policy ni kanhi President Rodrigo Duterte. Kinihuman giangkon sa kanhi presidente sa duha ka investigasyon sa Senado ug Kamara ang iyang mando nga daghang kaso sa pagpatay tungod sa kalambigitan sa illegal nga druga sa mga nagsilbing mga biktima. Miingon si Soriano nga tungod sa pag-angkon ni Duterte hayan may tulubagon kini sa kasupakan sa international humanitarian law nga naglihok nga balaod sa nasod. Apan giklaro niini nga wala pa sa mapa ang gipamugo sa uban nga angay ang International Criminal Court kun ICC ang mutaral kang Duterte tungod sa maong isyu. Sa atong balitang international, givito sa Russia ang draft nga resolution sa United Nations Security Council nga nanawagan sa mga partido sa Sudan nga hunungon ang panag-away ug pagsiguro nga mahatagan og tabang ang mga tao. Diin ang tanan nga ubang mga nasod sa 15 ka membro nga konseho, lakip ang China nagbuto pabor sa laraw sa Britain ug Sierra Leone. Ang Russia mao ang bugtong membro nga mibutar batok sa usa ka laka nga giingon ni British Foreign Secretary David Lammy nga makadaot dautan og mabiayon og nagpadala sa usa ka mensahe sa mga nag-away nga partido nga mahimo silang mulihok nga walay silot. Nanawagon usab kini kanila nga moapil sa dialogo aron na magkauyon sa mga humanitarian nga paghunong og mga kahikayan, pagsiguro sa luwas nga paagi sa mga sibilyan ug paghatod sa igong humanitarian aid ug uban pang mga lakang. Ingon man nga gikasuhan sa Russia ang United Kingdom sa pagsuhay sa pagpanghilabot sa mga kalihukan sa Sudanese. Sa lain pang mga balita, naka-standby sa Pikas Linya ang atong kaubanan sa paghatod sa mga balita karong adlaw. 15 na OFWs at 3 minor de edad mula sa Kuwait dumating na sa bansa. Yan ang balitang ihatid sa atin ng ating correspondent mula sa Kuwait, sa bansang Kuwait. Mobile Journal numero 9, Arlene Alevio. Go ahead. Umaga kahapon, November 19, matagumpay na nakabalik sa bansa ang 15 OFWs at 3 minor de edad mula sa bansang Kuwait sakay ng flight AK-336 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Sinalubong ng UWA con Overseas Workers Welfare Administration Airport Team ang ating mga kababayan at agad na nagbigay ng agarang tulong pinansyal, pagkain, hotel accommodation kung kinakailangan at transportasyon upang matulungan silang makauwi sa kanilang probinsya. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil. Nagbabalita mula sa bansang Kuwait, Mobile Journal numero 9, Arlene Alivio para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 9, Arlene Alivio. Sa lain pang mga balita sa atong kaubanang mga reporters, Aklan hinatiran ng Office of the Vice President ng tulong. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Sir Richard, go ahead.
umabot ng 4,400 na mga gift packs na may lamang bigas, noodles, canned goods at kape ang ibinahagi ng Office of the Vice President sa lungsod ng Makato at sa lungsod ng Boracay Island sa lalawigan ng Aklan. Mga drivers associations, mga e-trike drivers association, mga bangka driver association, mga photographer association at mga vendor at mga solo parents association ang nakatanggap ng mga gift packs mula sa Office of the Vice President o umabot naman ng 150,000 na livelihood program ang ibinahagi ng OBP sa Tamawan Women's Organization, Dabong Farmers Association. Umabot din ng 27 ng mga wheelchair ang ibinahagi ng Office of the Vice President sa mga pasyente ng stroke. Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Lain pang report atong pagkadawaton, gikan usab sa atong kaubanan sa pikas sa kuna nanukad sa gawas nga bahin sa atong sibiyahan dito sa Cavite. Nagbabalik Mobile Journal numero 16, Danilo Pinarejo, biyahe ng PITX balik sa normal na. Alamin natin ang balitang yan. Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo. Sir Dan, please come in. Cavite, dumalaw rito sa lalawigan si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na kasalukuyang tumatakbo sa pagkasenador. Si Abalos ay mainit na sinalubong ng mga tiga-Carmonia sa pangunguna ni Carmona Mayor Dalia Loyola sa kanyang pagbisita sa Cavite nitong Sabado. Isang pangako ang binitawan ni Abalos sa mga Caviteño nang hindi nito tatalikuran at iisnabi ng mga pangangailangan lalo na sa mga magsasaka, mangingisda at mga naghihirap na kababayan. Nagtungo rin ang dating kalihim sa bayan ng Silang kung saan binigyan diin na dapat nang baguhin o repasuhin ng local government code kung saan nakikita di umano ang depekto ng mga responsibilidad ng probinsya o responsibilidad ng mga mayors, governors at mga local official. Tinalakay rin niya ang tungkol sa epekto ng illegal na droga sa komunidad at kung paano ito maiiwasan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil. Mula dito sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa buong mundo. Maraming salamat, Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo nagulat live dyan sa Maya, Cavite. Sa iba pang mga balita, PDL sa BJMP Valencia City gi-issuehan og laing warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness. Sa iruntang dugang detalye pinagi sa report Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy. Sir Brian, please go ahead. Sa buong mundo. Gi-isyuhan og laing warrant of arrest sa kasong act of lascivious business ang usa ka person deprived of liberty sa Bureau of Jail Management ng Pinology, Valencia City pasado alas 11 sa bundag atong milabayng adlaw, Nobyembre 19, 2024 sa pagpangulo sa Bukidnon 2nd Mobile Police Force Company inubanan sa Valencia City Police Station. Gi-issue ang warrant of arrest ngadto kang alias Dodong, 24 anyos nga taga Purok 4, Maapag, sakop sa maong syudad. Gikatahong adtong Lunes, Nobyembre 18 ning kasamtangang tuig migawas ang warrant of arrest sa suspect hinungdan sa paglusad sa operasyon. Mukabat sa 108,000 ang girekomendang piyansa sa suspect alang sa temporaryong kagawasan sa maong kaso. Nagpabilin karon sa kustodiya sa BJMP Valencia City nga nahimutang sa Purok 2 Barangay Pinatilan ang suspetsado alang sa tukmang disposisyon. Kini nga balita hatod kanato sa Bliss Panyawan Liniment Oil. Nalukad diri sa Shine Broadcasting Newsroom, Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy
para sa Shine Balita Nationwide. Daghang salamat, Mobile Journal numero 5. Brian Binaloy nag-report live gikan sa Dakbayan sa Malay-Balay. Parahinta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 6:43 na sa buntag. Sa atong balitang sports, wala na balaka si Gilas Pilipinas coach Tim Cone sa bagong estratehiya nga mahimong ipatuman sa bagong coach sa New Zealand. Matod pa niini nga kumpiyansa siya sa iyang mga players, ilabi na og nakadaog sila o kung na nakadugang sila og dakong player nga si Kevin Kiambao. Gitugutan sa Lasal Green Archers nga mahuwam ang 6'6" footer aron makigduwa batok sa New Zealand ug Hong Kong. Sa unang window sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers, si Kiambao nitala og 15 puntos, 3 ka rebounds, 2 ka assist ug 1 ka steal. Sa habig sa New Zealand, adunay sila bagong coach nga si Jude Flaville. Gihulip ni Fabel si Pero Cameron kinsa miritiro human midawat sa tanyag nga mukot sa Ningbo Rockets sa Chinese Professional League. Laing report atong pagkadawaton naka-standby sa pikas linya. Ayon sa kanyang headlines, amihan season simula na. Yan ang balitang ihatid sa atin Mobile Journal Floribet Penarejo Bet Place Kamen. Pumasok na sa bansa ang simoy ng Pasko o ang hanging amihan na may malamig na panahon. Ito ang kinumpirma ni Annalisa Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Division ng Pag-asa, kaugnay ng naranasang paglamig ng panahon sa kasalukuyan. Sinabi rin niya na nakatulong ang pagpasok ng amihan sa paghina ng bagyong Pipito. Anya, ang pagsisimula ng panahon ng amihan o ang malamig na panahon ay dulot ng hanging pumasok galing ng hilagang silangan mula sa Siberia. Sa pagpasok din ng amihan sa bansa, ang isang ugat ng paghina ng Super Typhoon Pipito. Bunsod ng pagpasok ng amihan ay asahan na ang sunod-sunod na surges ng malamig na hangin sa mga susunod na linggo na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kapaskuhan. Ang balita nito ay hatid sa atin ng Las Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus, Cavite. Mobile Journal number 15, Floribet Penarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 15 Floribet Penarejo. Sa iba pang mga balita, paputok sa Bacoor, Cavite, bawal na. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-ulat ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Sir Richard, please go ahead. Ipinagbawal na sa lungsod ng Bacoor ang paggamit, pamimigay, pagbibinta at paggawa ng mga paputok na magdudulot ng kapahamakan sa taga Bacoor, Cavite. Tiwala naman ng publiko na hindi ito masusunod ang naturang ordinansa sapagkat pagdating umano ng buwan ng Desyembre ay maglipana na ang mga gagamit ng mga bawal na paputok lalong-lalo na sa lungsod ng Bacoor. Pinaalalahanan naman ni City Mayor Strike Revilla ang mga lalabag sa naturang ordinansa na mayroong kaparusahan ang sinumang lalabag sa batas. Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal number 10, Richard Calvario. Sa uban pa na itong mga balita, na din Lostre gihungiho nga mosunod nga horror queen. O sa atong balitang espesyal, chimpanzee 7 ka buwan nang gikugos nga patay na niya nga baby. At ang ikana sa atong balitang espesyal, samantala, estudyante na nakaiwan ng wallet na ibalik. Alamin natin ang balitang yan mula sa pag-ulat ni Mobile Journal number 17. Ang ating chief reporter, si Ma'am Vicky Custodio, nag-uulat mula sa Binangunan, Rizal.
Ma'am Vicky, please go ahead. Nakikita natin sa video si Kagawad John D. San Juan ng Barangay San Isidro, Angono Rizal, kung saan isang babae ang nagsauli ng wallet na kulay brown na itim ang kulay. Ito ay nakuha sa may likod ng tricycle at ayon sa babae ay kanya na lang ibinigay ito doon sa barangay at ito naman ay napunta kay Kagawad John D. San Juan. Ito nga binubulaklat niya yung laman kung ito may nakitang pera, ID, naglalaman ng ID at pera ang mga nasa loob ng wallet. Ito ay pag-aari ni isang estudyante ng may pangalang Irene May Nabalasta. Ang nasabing wallet ay naglalaman ng pera. Ito ay magkakabukod sa kanyang lagayan. Meron ding nakitang coins, puro coins at iba't ibang lagayan niya. At meron ding nakalagay sa ampaw. Ito yung ampaw, yung Chinese envelope na alam natin na nakikita natin na Chinese envelope. May nakalagay din na tigo 1,000 at sa bukod naman, meron din nakitang 600 pesos. At sa kabila naman is 1,350. Ayan, sa ampaw na yan, yung ampaw Chinese envelope ay may tigo 100 na nakalagay sa envelope at dalawang ampaw o yun, dalawang envelope kaya 2,000 pesos ang halaga. Ayan nga, pinakikita ni Kagawad na 1,000 ang laman. Ganon na lang ang pasasalamat ni Irene May Nabalastak sa nagsauli ng wallet na si Geraldine Certeza at nagpapasalamat din siya sa Barangay San Isidro lalong na kay Kagawad John D. San Juan dahil naibalik yung kanyang wallet na may lamang pera. Ganon na lang yung pagtatagpo nila at mas. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Element Oil, Mobile Bureau number 17, Custodio para sa Shine, Online Balita Nationwide. Maraming salamat, Ma'am Vicky Custodio, nag-uulat dyan sa may Binangunan, Rizal. So, maraming salamat sa nagsauli ng isang wallet at naibigay doon sa mismong nagmamayari ng wallet. Maraming salamat sa ating mga kababayan na nakapulot at talagang ibinigay doon sa barangay, doon sa may Kagawad at naisauli naman ng maayos doon sa nagmamay-ari ng wallet ng pitaka na yon. So maraming salamat sa isang citizen na dapat pamarisan natin mga kababayan, mga ka-shine. So, it's a good news, ha? It's a good news. Okay, padayon tayo sa itong mga pagpanakuban. 6:51 na. Sa atong balitang showbiz. Human sa kalampusan sa iyang psychological horror thriller movie nga Deleter. Ang aktris nga si Nadine Lostri mibida na usab sa usa ka horror team movie nga Nocturno. Sumala sa aktres, nalingaw siya sa proseso sa paghimo og mga horror films. Gawas nga nalingaw siya sa proseso nga paghimo og mga horror films, gibutyag sa aktres nga lahi nga side sa iyang talento sa pag-arte ang iyang gipakita. Kung itandi ang duha ka horror films nga Deleter og Nocturno, giangkon ni Lostri nga mas nahagit siya sa ikaduha niya nga salida. Og sa iyang pagbida sa duha ka managlaing horror projects, niriak usab ang aktris sa pagtag sa iya isip sunod nga horror queen. So, si Nadine Lostri, kung sa una si Chris Aquino man to, kung wa ko masayop, ang giilang horror queen. O, kulba po to si Chris Aquino. Mudala tog mga horror nga mga salida, medyo action kay kakulbaan po yun. Labi nang ikaw ro isa mananaw, hadlok. Nya karon ang hungihong na po nga mosunod mao si Nadine Lostri. So tan-aw na to niyang salida nga Deleter be. O Deleter nya na po'y bagong gihimo na pod nga horror gyapon kining Nocturno. So ato nang tan-awon daw ang Deleter, ato nang silipon unya. Silipon nato niya taud-taud. Mao kato ang atong balitang showbiz. Og samtang sa atong balitang espesyal. Kinsabay dili ganahan ni sugal
Sa atong balistang espesyal, matud pa ha, usa ka chimpanzee. Pito ka bulan nang gikugos ang patay na niya nga baby. Grabe no. Dito sa Spain, ingon nila, a mother's love knows no bounds. Sakto gi kayo. Ang pagigugma sa isa ka inahan, wala agi kining walay kaparehas. Matod kini nga gipamatud-an sa usa ka chimpanzee nga naa sa Biopark sa Valencia dito sa Spain. Dili sa Valencia sa city. Bukidnon dito sa Spain. Usa ka zoo sa Spain diin sulod sa 7 ka bulan iyang gikugos ang iyang anak bisan pa man nga patay na kini. Si Natalia nang anak sa iyang baby chimpanzee niadtong Pebrero, apan duha ka semana ang milabay subo nga namatay ang iyang baby. Naglisod si Natalia sa pagpanamilit sa iyang anak og daghan ang nasakitan sa dihang nakita nila ang iyang gibuhat. Bisan pa nga patay na ang bata nga chimpanzee, wala gid kini niya buhii sa iyang inahan og gigakos bisan asa siya moadto. Ingon man nga wala niya kini nabutang sa yuta hangtod nga nadunot ug bukog na lang ang nahabilin. Grabe no. Kulba kay itong chimpanzee ba? Love kay niya iyang anak. Unggoy. Usa na siya kanang chimpanzee, usa kay nakaklase sa aliwas. Unggoy na siya kanang dagko na nga unggoy. Mao kana ang pagmahal gid sa usa ka inahan sa iyang anak, wa gi kaparehas. Sayunan ka nang 7 ka bulan yang gidala-dala hangtod nahimo na lamang kining bukog. O nadunot na lang ba? Love gi kay niyang anak nga bagong natawo aban paglabay sa duha ka semana namatay ang iyang anak nga iyang gidala-dala pero apan wala gid kini niya gibutang sa yuta. Usa ka na ka unggoy ha chimpanzee. Dagko na siya nga unggoy. So, grabe makatandog sa balatian. So, mao ka to nga balitang espesyal. Nakahilom ko kadyot. Kay kulba ang gipakita sa usa ka inahan. Pero usa lang kato siya kahayop. Usa gay ito kahayop. Grabe makatandog yun. Makatouch. Mga kasayan, mga kaigsuunan. Atong mga viewers, mao ka to'y naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Adlaw nga Huwebes, Pizza 21. Bulan sa Nobyembre tuig 2024. Dahil salamat sa atong mga viewers, sa mga nakaliili karon, sa mga nagsunod sa atong kanunay sa atong programa, sa atong mga kaigsuunan nga mga ka-shine. Dahil salamat kaninyo sa inyong padayon nga pagsuporta, padayon nga pag-follow. Walay puas, walay puol nga paglantaw sa atong programa matag adlaw dinhi sa Shine Broadcasting Online. Sa katong wala pa naka-follow, palihog pag-follow sa Shine Broadcasting Online. Kay aduna kamoy daghang makita ang programa dinhi nga mahimong makalingaw kaninyo, makahatag mga impormasyon, mga labas nga mga balita nga ngayon po ninyong masayran sa matag adlaw, mga news, entertainment and public service. Tanan din sa Shine Broadcasting Online. Sabi na ka ng entertainment. Matag gabi si Brian Binaloy, si Tatay Brian, sa iyang mga real talks, sa iyang programang Pagana sa Panihapon. Matag adlong Domingo po, Sabado ug Domingo si Ate Bing, sa iyang programang sa to'y programa ni Ate Bing, talk show man to, talk show. Afternoon show with Ate Bing. Na afternoon show. Atangin nyo na si Ate Bing. Tapos nindot kayo na mo drama, muhatag mga advice. Kung aduna kamo yung mga problema, mga suliran, din sa inyong mga partner, sa inyong mga hinigugma, love life, problema sa kinabuhi,
hatagan ka nagdrama ni Ate Bing, pinaagi sa iyang programa. Wala ni kauban sa Ate Bing, siya ra isa. Tagaan niya kinabuhi, pinaagi sa drama. Kana inyong mga ipadangat, dini ka namo ng inyong mga problema suliran sa kinabuhi. Dramahan na niya ni Ate Bing. So, atangin niyo na, matag adlaw nga Sabado Domingo, alas sa buntag, sa Sabado, muraga, kuha na siya, alas 3, alas 3 hangtod alas 5 sa hapon, adlaw Sabado. Niya gusto po to niya gani nga kada hapon daw siya, kumakaya niya sa iyang oras. So, ato na nga ulat-ulaton. O kuban pang mga programa nga umaabot din sa Shine Broadcasting Online, ang bagong tinututukan ng sambayanang Pilipino. Shine Broadcasting Online. Gamay pero yayay. Ay! Nga na rata mga ka-Shine, ha. So marato, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Sa ngalan na lamang sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online, sa atong station manager Jam Grande. Ingon man usab sa pagpanguna sa atong admin head, Brian Binaloy. Sa atong chief reporter, Vicky Custodio. Sa ngalan usab sa atong mga mobile journals, sa mga naghatod sa mga balita karong adlaw. Walay puol o walay kakapoy nga ilang paghatod sa mga balita. Ay usab nga nahagpat sa ilang tagsa-tagsa kamay nahimutangan ang atong mga mobile journals. Sama nila ni Mobile Journal number 17, Vicky Custodio. Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo. Mobile Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Mobile Journal numero 13, Jam Grande. Mobile Journal numero 9, Arlene Alivio. Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. O kana itong mga reporter. Mobile Journal numero 5, Brian Binaloy. Mga ka-Shine, ako na lamang si Jay Firulino Gatmin, ang inyong tagapagbalita. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod na po sa sunod higayon sa samang takta o sa samang istasyon. Mayong buntag Pilipinas, dalay gugun ang Diyos. Kini ang Shine Balita Nationwide. Sumasahim papawid mula sa Damulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service.